Maigsoon, magtagad lagi ta sa gitinguha sa kasing-kasing sa Ginoo. Men, so actually, ang message, gikuha ni siya sa Memorial Day Conference. O nang wala mo'y kopya pero naamantay projector din hi. Men, so salamat sa panalangin sa Ginoo Maigsoon nga iyang gibubo karon. Actually, ang mensahe naghisgot ra sa tulo ka butang. Men, number 1 is high peak truth. Then number 2 is God-man living. Then number 3 is shepherding. Amen. So dili ta maka-shepherd kung dili ta makakinabuhi sa God-man living. Unya ang pagkakinabuhi pod sa God-man living, kinahanglan masayod ta sa habog. Amen. Nga pinadayag. Amen. Pinadayag sa Dios. Amen. So unsa man ang high peak truth is gusto sa Dios nga ipaambit ang iyang kaugalingon dinhi nato. Man, God's intention is to dispense Himself into us, to be our life, to be our living, amen, to be our person for His expression. Amen. So salamat sa Ginoo Maigsoon. Nya, ang title niya is The Great Need for a New Revival. So great need. Men, dakong panginahanglan. Nya, doon na po siya great question. O nya, great answer. Amen. So, sa Job chapter 10, maigsoon, ang tanang tubag sa nasinatian ni Job, ang tubag pamatigayon sa Ginoo. Men, nganong nakasinati si Job, gani, giingon dito, si Job, he thought that God was angry to him because he did not realize sa chapter 10 verse 12 that he said that these things are hidden in you and this is you. Tungod kay wa man napadayag unsa man ang tinguha sa kasing-kasing sa Ginoo. So ang tanan day natong mga kasinatian maigsoon, bisan sa kasinatian ni Job, ang tubag di ay pamatigayon sa Ginoo. Men, nya ang kasinatian ni Job maupod ang kasinatian nato. Nganong ang atong sitwasyon, nganong mingdangat man tani, amen. Kay ang tinguha sa Ginoo, amen. Gusto man niyang ipaambit ang iyang kaugalingon dinhi nato. Amen. Kay wa man niya mo'y shortcut sa kinabuhi. Amen. Gani ang Ginoo mingagi sa proseso. Right? Aron mahimo siyang espiritong taghatag og kinabuhi. Pero kita mga igsoon, aron moabot pud ta. Amen. To the stature of the fullness of Christ, to arrive at the maturity in life, we need all these things. Number 1, first, we need regeneration. Then it's not enough for us to be regenerated. We need to be sanctified. That's why we need to come to His Word. That the Word may sanctify us. And third is, we need to be renewed by His Word. Amen. What is the fourth? Transformation. Amen. Then kalima, confirmation. Then lastly, glorification. So wala yamoy, ingon ta nga, regeneration round ta ko, Brad. Di lang ko gustong transformation kay sakit man kayo. Gusto na ko, Brad, regeneration run. O niya, diretso ko glorification. Mingagi manggali ang Ginoo sa proseso. Niya, kita pa hinooy, dili muagi sa proseso. Amen. Right? Hayahay kay ka. Ang Ginoo nag-antos aron kita mabulahan. Amen. O niya, kita dili gusto mo agay proseso. Nga naman, kay pag-abot sa transformation, daghang kayong mingungot niini. Ingon si Brother Ron, that is the third stage of the experience of life. Daghan ko nung mingungot ani, gani uban ming atras pa in the stage of transformation. Nga naman, sa stage of transformation, ang atong kinabuhi, mura siya checkered words ba? Nga complicated an intermixed situation ang transformation. Gani kung lantaw nimo kana bitawng magburda
Ang likod niya na gumot kayo. Wa ka kabalog asa ang direction sa tanod. Ang pula, ang green, ang itom, ang puti, di ba? Kanang magburda ka. Ika nga, sa man hindi masabtan eh. Gasong-song, naglambot ng mga tanod. Pero pag balini mo, makain ka, wow! What a beautiful picture. Right? Amen. So, maunang, sa stage of transformation, maigsoon, o sahay mo experience tag complicated and intermixed situation. Din has panimalay, di tagasabot, nganong kanimay nahimo na tong asawa. Tawang nga ba? Mayon, Ginoong Hesus, nganong kanimang yun Ginoo. Naingon si Barry James Lee, if you want to know Christ and experience Christ, here is your wife. Iyon si Barry Lee, kung gusto kang makaila sa Diyos, makasinati sa Diyos, naa ang imong asawa. Lord Jesus. Malos po taron. Amen. Ingon po si Brother Minoro. Iyon siya nga, brothers, iyon siya, you must praise the Lord and thank the Lord to your annoying wife. Then mayroon pa siya, sisters, magdaig po mo sa Ginoo to your, saman, iyon siya nga, bad husband. Oh Lord Jesus. Magdaig des Ginoo ang mga sister sa mga bad husband. Nganong gi-arrange man ni tanan sa Ginoo ang panimalay, nganong kani manggay imong maminyuan, kani manggay imong mga anak. Right? Even sa panarbaho, na din ang transformation. Even sa pagnegosyo, na ang transformation. Even gani sa iglisyahan ang kinabuhi. The more ka nga mga lagad sa Ginoo, the more ka bukon ang imong kaugalingon. Mo nang og di ka kakita ni unsay tuyos pamatigayon sa Ginoo, ang uban mubalhin na lang dapit kay maglikay sa sitwasyon. But in the eyes of the Lord, God is glorious. No matter what is the situation, the condition of the church is identical. The church is a shining lampstand. Gani ingon si Barry Lee, ang problema dili iglesia, kundi ang problema ikaw. Bisan pa kunog asa kang dapit, kung ikaw mao'y problema, kanang dapita magka-problema. So kaning tanang butang mga igsoon, og wa tay tinaw nga pananawon, kalabot sa pamatigayon sa Ginoo, mo question ta, Ginoo, nganong nahitabo mani nako? Gani sa iyang pamatigayon, ingon atong igsoon nga, kung dili kuno ta faithful sa Ginoo, He is faithful in allowing things, even madisappointed ta, para madispense iya ang kaugalingon dinhin nato. Kay great tribulation is a sweet visitation of Christ. Dira day mamulong ang Ginoo. Manaingon siya dito, He is faithful in allowing saman financial crisis, physical crisis, gani spiritual crisis. Para asya mani, aron modul tas Ginoo. Magsalig tas Ginoo. Kay kung hapsay ang atong kahimtang, wa man tay dol-dol sa Ginoo. Gani kung atong kahimtang way problema, di nagali ta mo tawag sa ngalan sa Ginoo. Gani daghang kay mga igsoon nga maulaw mo tawag sa ngalan sa Ginoo. Gani naka-join kog meeting, gipaningot mig maayo ga morning revival, kay gisiradaan ang tibuok balay. Ikaw na unsa man hindi man ta kaginhawa ni. Sa brad siradaan nato kay basig madunggan ta silingan. Oy Ginoong Hesus. Kung maulaw siya nga madunggan sa silingan. Oh Ginoong Hesus. Mo nang makailaon ta kalabot sa pamatigayon sa Ginoo maigsoon.
Mao din ang high peak truth of the divine revelation nga i-dispense ang iyang kaugalingon din hinato. Amen. Sa salamat sa kaduha mga igsoon, he set up a pattern to live a Godman life, a Godman living. Ya gusto ni Kristo nga siya man ang pattern, ato siyang kopyahon, ato siyang i-duplicate, o ato siyang i-reproduce. Ang Godman living, kanunay nagsalig sa Ginoo. Kanunay nagsalig sa panalangin sa Ginoo. Kanunay siyang nadugtong ug nakig-ambitay sa Ginoo. Mao ni ang kinabuhi ni Ginoong Hesus as a pattern to live a Godman life. Dini katulo maigsoon kalabot sa shepherding. Duha ka pattern po nato dinhi. Si Ginoong Hesus sa iyang pagpangatiman. Amen. He passed through Samaria and he purposely, ang word dito, he purposely detoured to Sychar just to shepherd the immoral woman. Ang immoral woman maigsoon pasabot, hugaw nga babae. Pero he shepherded that immoral woman to drink the living water. Then ikaduha, unsa man? Katong a man, katong adulterous woman, iyang gipagawas niya. Right? Go and sin no more. Then ikatulo, katong tax collector. Then, gani, the first one that was saved by the Lord when he was crucified is the robber man. Kumusta man ang atong pagpangalagad maigsoon? Naabatay pagpili? Oh, Lord Jesus. Akaniray alagaran ako kay mura og ganahan ko ani kay mabusog gyud ko ani. Oh, kaniray alagaran ako kay pagkahuman ani makahulam ko kwarta. Oh, Lord Jesus. Gani, one time si Brother Manuel, nanawag nako international. Ingon siya, Brad, na ako'y tuyo nimo. Naigsoon na to, Brad, nga muan hadra si Oper. Then gusto, Brad, mo puyo sa Saints House. Then naa siya'y dala nga unbeliever. Pwede ba na, Brad, nga dinha mo puyo, nga ang iyang kuyog unbeliever? Pagtawag ni Manag to, Brad. Then akong isultian ang one of the co-worker dito. Ingo, Brad, naigsoon, nanawag na to. Gusto mo puyo sa Saints House. Ang sister, igsoon na to. Pero ang isa, unbeliever. Musugot ba ka, Brad, nga ato siyang pa-stayhon sa Saints House? Nga mahal gud ang apartment dito. Unsay tubag sa igsoon, gani, pattern po ni siya sa pagpangalagat. Gani ako na shepherd po gani. Ingon siya, Brad, unsaon man nato pagkaluwas anak niya kung dili nato tugukan. Usahay mga igsoon, ako may subok ko, usahay sa iglesia, murag legalistic ra kita. Ayaw na papuya, Brad, kay di man ang magtotoo. Yung sao man pagkaluwas anak kung di nato pa i-shepherd. Opportunity na to. Pag ingon ako ni Brad Manuel, Brad, okay Brad, nga pa-stayhon sila. Unsay na itabo, maigsoon. Mas gigamit pa ang sister kaysa nagdala niya. Ay mas gigamit pa tong unbeliever kay pagsulod niya sa Saints House, naluwas siya, na-attract siya, o unsa ang hospitality, na-save siya, mas gigamit pa siya kaysa agtong nagdala niya. Kaigsoon na to. Hangtod karon. Kaingon ko, Ginoong Ison, unsa may pamaagi sa atong pagatiman. Ikaduha si Paul, last na rin maigsoon. Si Paul pattern sa pagpangalagad dito sa Ephesus. Sa Ephesus, iyang gi-admonish ang tanang mga balaan sa Ephesus, day and night with tears for 3 years. Gani sa iyang pagpangatiman, he sacrificed himself tungod og alang sa uban. Gani ang 1 Corinthians 4:12, death operate in me, life in you. Iyon si Paul. Nag-antos siya aron kamo mabulahan. Sa atong pag-alagad maigsoon, mingon bata nga nag-antos ko aron ka mabulahan. O sahay na mga igsoon nga mingon nga, Brad, nag-antos biya ko, Brad, aron ka mabulahan. Ay kanang moingong ka na sa igsoon, di na pagpangatiman. Amen. So salamat sa Ginoong maigsoon sa pagpangatiman ni Pablo nga may gasto siya og nagasto alang sa mga balaan. So kaning mensahe tulora ka butang, the great need for a new revival is number 1 is high peak truth, number 2
is Godman living. Number 3, shepherding. Amen.